Oh, what's up guys? Nagbabalik na naman tayo. Aba, ay ayos din tong mga to, itong mga loyalista, itong mga supporter ni BBM. Nag-i-scroll tayo ng TikTok guys. May nakita tayo dyan na yung survey, nagsusurvey ba? Survey nila yung parang kung sino yung malakas, si Sara Duterte or si BBM. Abay, tapos na ang eleksyon na. Hindi kayo presidente na si BBM. At bakit kayo nagpapasurvey pa? Tapos pagka tinignan mo yung survey guys, ang taas ng percentage nung kay BBM. O syempre, pupunta tayo ng comment section. Abay, mas marami ang comment ng ng mga supporter ng Duterte. Anong meron dyan sa TikTok na yan? Abay, umayos-ayos kayo, tapos na ang eleksyon. Presidente na si BBM. Ano ba baga pinaglalaban ninyo? Oh, pero syempre guys, hindi yan yung ating pag-uusapan. Ito, pakinggan natin tong sinasabi nito ni Sir at napakaganda nang tayo may matutunan. At yung mga nanonood din sa atin dito na mga against sa Duterte, support sa mga Duterte, makinig din kayo at nang tayo pare-pares magtanda. Ha? Ito na. China and the Philippines lived very peacefully for more than 1,000 years until Spain colonized us, until America colonized us, until Japan colonized us. We have very good attitude towards China, but we were colonized by Western powers with strong anti-China attitude. And now we're having that attitude too. We want to go back to our shared path of peaceful coexistence. The South China Sea was not the sea that divided Filipinos and the Chinese. The South China Sea was the source of our connection, the source of our shared history, the source of our shared experiences. But that kind of history was distorted by colonialism. And unfortunately, the way we handle foreign policy now is undermining ASEAN centrality because it is disrupting ASEAN unity, and the ASEAN way must inform our foreign policy and not the American way. Oh guys, narinig ninyo ang sinabi nito ni Sir. Hindi ko matandaan ang pangalan nito ni Sir, pero napakaganda na kayang sinabi. Kahit naman basahin nyo guys sa libro at saka sa history, ang Chinese ang ating kauna-unahang barter. Yung patag doon, yung kapalitan ng produkto at matalik nating kaibigan. O ay ngayon guys, kaaway na natin dahil dito sa foreign policy na to ni BBM. Nag-accept siya na magtayo ng mga base militar dyan sa atin sa Pilipinas. Ay kahit siguro ako ang China, ay ako'y may intimidate. Abay, dalhin mo ang kaaway ko sa kapitbahay ko. Abay, siguradong ako'y mag-iinit din. Eh parang pinuprovoke nyo ang China. Eh di ba yung Amerika at saka China hindi ayos ang relationship? O, ay ngayon nandiyan sa atin sa Pilipinas. Eh di pagka nagkataon guys, huwag naman sanang mangyayari. Tayo hindi pa yumayaman. Aba, ay kailangan umayos-ayos to si BBM. Ayusin mo ang foreign policy mo. Aba, pagka nagkataon yan at hindi napigilan, tayo ang unang gigirahin ng China dahil ang Amerikano ay mayroong base militar sa atin, may dala-dala pang missile. Di tayo ang kawawa niyan. Ang gagawin lang naman ng China dyan guys, susuplayan lang tayo ng ng mga baril o mga bala o mga missile. Bandang huli, disaster na yung bansa natin, baon pa tayo sa utang. Nag-iisip kaya yung ating Pangulo guys. Kayong mga nagsasabi ng extend dyan si BBM, may sabihan nyo si BBM kung gusto nyo ma-extend. Abay, Mr. President, ayusin nyo yung foreign policy. Hindi kayo may extend niyan pagka tayo ginira ng China. Tapos, siyempre, ganyan ang trabaho ng Amerika guys. Yung magagawa ng gulo. Kasi dyan sila kumukuha ng malaking pera. Tingnan nyo yung ginawa nila sa Ukraine. Diba? Pinurubok nila. Inudyukan yung Ukraine. Sige, kami bahala. O, ang ginawa nila, sinuplayan ng mga armas. Ay ngayon, diba, disaster ang Ukraine. May namatay bang Amerikano doon? Diba, wala. Abay tayo mag-isip-isip mga Pilipino. Wag yung palibas at idolo ninyo, yung inyong kinakampihan. Ay sige lang tayo ng sige. Abay magbasa-basa din tayo ng history. Isipin mo, ilalayo ka pa, doon ka pa makikipagkaibigan sa napakalayo. Ay di pagkaya tayo ginire, ang unang gigirahin na yung atin, hindi naman yung lugar na yon. Hindi tayo ang kawawa. Abay, gamit ng utak guys.
paminsan-minsan gamitin natin yung utak natin. Hindi yung nag-idolize tayo ng ay ganyan ang foreign policy. Sabay mag-isip-isip. Hindi yung basta lang kayo, gusto nyo pa ma-extend ng 10 years. Nakakatawa naman kayo. Wag puro idolize ha. Paminsan-minsan iisipin din natin yung kapakanan ng future ng ating bansa. Wag yung gusto ninyo ay ma-extend. Nandyan nga na puro party na lang ang ginagawa. Tapos pinagmamalaki nyo pa na natapos yung may mga natapos na proyekto. Sino ba na presidente niyan? Hindi ba si Tatay Duterte? Si Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Yun ang talagang literal na presidente kasi may magandang naging plano sa bansa natin. Hindi yung sasabihin nyo, ay si BBM ang nakagawa ng programa ni BBM yan. Mag-isip-isip kayo. At yung iniwanan lang ni Pangulong Duterte, budget, ang gagawin na lang niya tapusin. Diba? Pambira talaga. Nako, naiwan ko pa sa inyo mga kabayan. May mag-isip-isip. Yan ay para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon natin. Kaya kailangan sa susunod, pag tayo bumoto, ay huwag na tayo magpadala dyan sa mga akala mo yung napakadisenteng manamit at manalita. Yung pala naman nasa ilalim ang sobrang sama. Sige na guys. Sa susunod ulit, marami tayong baon dito.